Estados Unidos, si Ambassador Babe Romualdez. Ambassador, magandang morning! Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Ay, magandang morning si Jerry at saka Anthony. Nagpapractice sana kami mag-English naalala namin parang nga pala kayong ipinaglihi kay Lopica Santos na matatas mag-Tagalog. Opo. Medyo pwede naman ang Tagalog. Pwede naman po. Ambassador, unang-una po ay gusto lang namin sabihin sa inyo na nakarating na po kagabi dito sa Pilipinas ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay, kayo po naiwan dyan, pero alam nyo, malaking usapin po yung nakuha ng Pangulo na 1% reduction sa tariff na itinakda ng Amerika. Okay, 1%. Sa inyo na nga manggaling. Bakit ba tinawag ng Pangulo na significant to 1% lang? Sabi nga nung iba, parang talo tayo sa usapan na yun. At sabi ng mga pumupuna, pumunta-punta pa ron sa Amerika. 1% lang pala. Hindi ba pwede siya tawag sa telepano lang yan? Go ahead po, Ambassador. Well, no. Kailangan tingnan natin yung overall ang pinag-usapan sa White House ni President Marcos at saka ni President Trump. Hindi lang naman yung tariff. Pero muna, palinawagan muna natin yung 1%. Yung 1% niyan ay parang padaplis lang yan. Parang sinabi ni President Trump, okay, gawin natin 19% yan, pero gawin nating free importation ng American goods sa Pilipinas. Yun ang basically. So, alam naman natin si President Trump, mahilig mag-social media at in-announce na kagad sa kanya Trump Social. Pero meron pa mga detalyang kailangan pag-usapan yan. Kaya nga, kausap ko rin si Secretary Go na papunta na ngayon, pabalik na dyan sa Pilipinas at meron pang continuing meeting. In fact, meron mga government officials ng US na pupunta dyan hopefully within the next couple of days at pag-uusapan nila yung tariff. I-clarify natin exactly kung ano yung ating agreement na pwede nating i-finalize. Remember, we have until August 1 to finalize everything dahil yung usapan na yan, on the level of President Trump at saka President Marcos, parang sinabi lang ni President Trump, okay, sige, bigyan natin 19%. And the reason why 19, dahil yung mga ibang mga bayan sa ASEAN, yun ang pinakamababa, 19%. Ang Indonesia ay 19%. Actually, yung Vietnam, hindi nga na rin malaman din kasi unang-una, ang announcement, 11%. Pero ngayon, it's really 20%. No? So, medyo relax lang tayo dahil hindi pa naman yan ang final figure na pinag-uusapan natin. At saka isa pa, kailangan ipaliwanag natin sa ating mga kababayan na yung ating export sa United States ay 16% lang ng ating ini-export sa labas. So in other words, hindi naman gano'ng kalaki ang sinasabi na. Of course, negosyo natin yan. So, inatagaan natin. Pero hindi naman gano'ng kalaki. So, the effect is not going to be that significant, that as big as people think. No? At saka, yung mga yung mga export natin na ibang mga bagay, hindi naman kasali dyan. Meron tayong mga exceptions. Lalo na yung we're trying to protect yung ating mga farmers, no? Yung mga agricultural products natin. Yun hindi natin pwedeng isama doon sa tariff na ganyan. Kundi masisira naman yung ating agriculture. Kaya like I said, hindi pa tapos yung boxing dyan. Marami pa tayong bago i-finalize natin. So, at saka hindi lang naman tayo, pambayan rin. Ambassador, tama ba intindi ko sa inyo na 1% ngayon, pero before August 1, pwede pang magbago? There's a chance, pero may pag-asa yan. In fact, announced ni President Trump, nakita ko lang ngayon sa announcement na pinakamababa na yung 15%. Ngayon, yung Japan, bitgan niya ng 15%. Malaki yung kanilang deficit sa Japan. Pero, ang bawi naman doon, merong investment ng Japan ng $600 billion in the United States. $600 billion mag-expand sila ng kanilang factories dito sa US. So, ibang usapan yun. Di ba? Malaki yung trade nila between the US and Japan. So tayo, even if it's considered big for us or for even the United States,
yung ating deficit is very minimal compared to the other countries. So there is still room for negotiation, is what I'm saying. Tama po ba yung rinig ko kanina, 16% lang ng exports natin ang sa Amerika? Ano po ba yun? Yung anong mga produkto 16% na yun, anong produkto? Meron tayong mga, actually yung ating mga, ano yan, yung 16% yung tariffable, okay? Yung pwedeng i-tax. Kasi meron tayong mga semiconductors na hindi tinatax yan. At saka yung ating mga service providers, no? Pero yung 15% na yan, yung mga agricultural products natin na, I'm not agriculture, but some of the products that is susceptible to that, yung like, for instance, yung coconut, or yung mga bagay na ganyan na basically mostly food items, no? So, or mga ginagawa natin mga, I'm not sure kung meron toys tayo, merong ini-export yan. Meron pa bang mga bagay, I don't have the exact list, pero it's not as big as people think it is. So ang sinasabi po ninyo, Ambassador, kahit na may ganitong naging desisyon ng Amerika, hindi naman ganun kasakit para sa atin sa Pilipinas na kanilang little brother? Well, yan ang sinasabi sa atin mga economists. Yan ang sinasabi sa akin, that it is not as significant as an impact that it will make sa ating mga ekonomiya. Kaya yan ang the wrong thinking na parang tapos na, binibigay natin lahat at meron pa tayong malaking tarif na kailangan. Hindi ganun yun. Opo, Ambassador, bago ko lang malimutan, yung po bang mga, especially agricultural products na to, bago po itong Trump administration, yung second time na nakaupo siya sa White House, ilang percent po ba ang tariff na ipinapataw ng Amerika sa atin pong mga agricultural products? Well, I think it varied anywhere between 5 to 10, wala pa naman 10%. Medyo mababa talaga. So, nakita ni President Trump ngayon yan. So, ang ginawa niya, talagang in-average siya sa lahat ng mga nag-trade dito sa Amerika na binigyan niya ng mga tariff, no? So, doon tayo nag-uumpisa sa kung ilan yung ating mga products that were being exported to the US. Hindi na natin mababaan yun below right now. Naganansya na he will not go lower than 15%. Okay lang. We will find ways to be able to adjust accordingly. Opo. Okay, yun yung isa. Pero meron pong pangalawa. Yung palang ating export, yung ibig sabihin yung pinapadala natin sa Amerika ay higit na madami kung ikukumpara sa ini-import natin ng mga US products. Kaya pala meron tayong parang trade surplus na $4.9 billion daw last year. Yes, 4.8, 4.9. So, tama yun. So, ganun kalaki. Ngayon, meron pong nabanggit na zero tariff. Ano po ba yung mga i-export dito ng Amerika? Meaning yung aangkatin naman ng mga Pilipino na mga produkto. Number one na talagang gusto in-export ng Amerika, medyo sa atin, I think we're more or less looking at agreeing kung mag-agree sa ating mga nine-negotiate is yung mga American cars. Noon talaga, bata pa kayo or you're not even born yet, marami tayong mga American cars na dumadating dyan sa atin. Ngayon, almost nothing. Wala talaga. Very little. No? Puro mga ang dumadating dyan, yung mga different kinds of, not so much. No? Puro Japanese cars ang pumapasok at saka mga Chinese. Korean cars. Gusto nila yan free. Or walang tarif. Yun, medyo pumapayag tayo dahil it's a different kind of we're not manufacturing cars in the Philippines. So magmumura 'yon, Ambassador. Ganun ho ba? Yes, definitely. Magmumura ngayon. So they will be able to compete with the other car manufacturers or car importers there in the Philippines. Yung agri products po. Halimbawa, nabanggit kanina sa balita yung soya, yung pong wheat. Zero tariff po yan?
Well, there are some na talagang kailangan natin yan. So yung wheat, for instance, nag-import talaga tayo ng wheat. Eh. Wala tayong wheat. We can get it from the United States, zero tariff. Bababa yung cost ng pandesal natin, yung mga ganyan. There's a lot of, maraming ang mga advantages for this import-free products coming from the United States. Marami tayong in-import ngayon, right now. Ang laki-laki ng importation natin galing sa China. So, tagilid yung situation dyan. So, medyo tinitingnan natin, baka pwede nating pag-usapan yung pag-import ng mga American goods that are of quality anyway, at saka mukhang it will be good for our people. No? At saka meron rin mga iba pa, no? Gamot, yung pharmaceutical ambassador, mga gamot. Yes, mga yun. That's a pharmaceutical, mga pharma products. Para bumaba yung ating mga cost of medicines. That's another area where we're looking at giving it tax-free coming into the Philippines. Teka muna, so ito hong mga binabanggit ninyong mga products, dati hong may tariff ito, dati, bago umupo si Trump, ngayon ay magiging zero tariff papunta sa Pilipinas? Well, yung mga iba, talagang medyo malaki yung tariff na binabayad. Kasi we're trying to protect some industries in the Philippines. Ang tinitingnan ngayon, tinitingnan ni Secretary Go, who's in charge of our negotiations, kung ano yung pwede nating at saka hindi lang niya dinidecide yan na checklist na siya mismo. Nagkukonsulta tayo sa mga manufacturers, sa ating mga farmers, lahat yan. We're trying to get the census of those that are maybe affected by this import-free the importation of these products for free, no? So we're pinag-aaralan na mabuti, in other words, hindi yung bigla-biglaan lang. So itong gusto ko lang ulitin na itong umpisa na 19%, nasa negotiation stage pa rin yan. Yung announcement just to really give an indication. In fact, ang tingin namin dito sa visit nito was a very successful one dahil maski paano, President Trump, nakita naman ninyo sa TV, talagang maganda yung usapan nila, lalo na doon sa military relationship natin. Ito rin, sa tariff, sinasabi nga ni President Trump na tough negotiator ito si President Marcos dahil hindi natin binibigay yung sinasabi nila na ibigay nila lahat. Hindi totoo yan. Although, marami rin talaga tayong pwedeng ibigay na makakatulong rin sa atin at magandang it will be mutually beneficial for the United States. Yan ang ibig sabihin ng announcement ni President Trump. We've had a good deal. Yun po kasing pag tiningnan dito sa atin, pag tiningnan yung 19% compared to zero, iba kaagad ang magiging reaksyon ng mga kababayan natin. Pero pag sa kabuuan pala, pag tiningnan, hindi naman ganun ka-dihado. Para kasing dihadong-dihado ang dating ang Pilipinas doon sa deal na ito, Ambassador. Wag natin titingnan niyo. Ano ba yung sabihan na yun? Let's not look at the trees, let's look at the forest. Malaki itong usapan natin Hindi naman yung puro yung produkto, yung tariff lang. Meron tayong ibang pinag-uusapan sa Amerika. At saka gusto ko rin sabihin sa inyo na yung, for instance, yung mga factories or some of these manufacturing plants that we have for other products, we can bring in some of the American-made manufacturing machines or whatever is tax-free. So, bababa yung cost natin to manufacture some of the things that we need. Yung mga ganyan. Marami pa Opo. Kailangan lang talagang i-balance lalo na't kung yung mga may ganung negosyo na rito na maapektuhan na Ambassador yung special tama ka, yung mga exporters natin mismo. Okay, Ambassador, meron po ako isa pang tanong. Can you disclose to us kung ano ba ang inherit ng Pangulo? 19 ang ending 19 ang ending. Ano ba hirit ng Pangulo? Humirit ba siya ng pare 10% lang, pwede ba? Pare, pwede ba 11%? Ano po ba ang asking ng Pangulo? Ang sa totoo lang ang ating Pangulo, hindi siya ganoon na nagne-negotiate.
alam niya yung ating team, yan ang silang bahala sa negotiation. So, ang sagot niya lagi kay President Trump, pag-usapan natin yan. Pag-usapan na lang natin at kung paano natin bubunuin yung tariff na yan. No? So, gano'n lang usapan nila. Yung palabas na kami, doon na lang sinabi ng Pangulo kay President Trump na siguro baka pwede tayo mag-announce sa something na maganda naman na para meron tayong pinag-usapan na no. So sabi naman ni Trump, sige, gawin na lang muna natin 90. Parang gano'n ang tenor of conversation. Sige, gawin na lang natin. Kasi ang lagi naman sinabi naman ni President Trump na hindi niya pwede mas mababa sa ibang country sa Asia. Yun ang explanation na binigay sa amin. Pero, like I said, itong usapan ito, hindi pa tapos. Dahil marami pa naman tayong the devil is in the details. Another thing. Yes. We have to discuss the details of this potential agreement that we will have. Kaya, si Secretary Go ay nandyan ngayon sa Pilipinas at he will have to redo our homework and hopefully we'll be able to come back and come out with a more precise tariff agreement that we can have with the United States. But again, I'd like to emphasize that it's not an end-all, be-all. Kasi marami pa tayong magagawa. Not only with the US, yan sinasabi ko. Kaya nga 16% ka lang yung sa ating export, yung US market. So yung tanong ko po kanina, ulitin ko lang, before August 1, are we expecting a reduced tariff lower than 19%, Ambassador? Ayan, hindi ko pwede masagot yan. It depends already on how our conversations or negotiations will go with the USTR and also with Secretary Go. We like I said, this is just the overall goal that we will have. So right now we're at 19%, which in a way we're happy that at least it's lower than the 20 that is being given to almost everybody. But at the same time, we're also going to look at the details on how we will be able to make it finer or fine-tune it so that possibly we can lower it. The US will agree to lower it because meron tayong iba pa mga pwedeng gawin that will give the incentive for them to lower it. Yun ang sinasabi ko. Sana nga ho yung mga detalye pumabor sa Pilipinas sa mga susunod na bago magsimula yan. Ilang araw na lang, Kumbachero. Pero Ambassador, hindi ho pa kasamang napag-usapan yung mga kababayan naman natin dyan. Baka kasama ho yung sa zero tariff na ibabalik nila dito sa Pilipinas. Hindi ho kaya. Ito, maski na hindi nila ito lang pwede ko sabihin sa inyo. Apo. Tayo mga Pilipino dito sa Amerika, magandang ang image natin. In fact, sabi nga ni President Trump, I love Filipinos. Doon sa kanyang golf club nga, meron siyang ilang mga Filipino-Americans that actually are his caddies and at the same time, yung magaling maglaro ng golf. So kilala niya alam niya Sinabi niya sa amin yan gusto ko, okay sa akin ng mga Pilipino talaga. So ganun siya mag-usap So ngayon, because of that, lahat naman ng yung mga dideport dito, talaga namang overstaying dito. Pero hindi yung talagang intensity kagaya ng mga iba na yung galit sila na, siyempre, ang tingin nila, pumupunta sila dito at they get involved in crimes. Yun talaga. Parang sa atin, hindi natin gusto yung pumapasok dyan mga dayuhan na linuloko tayo, gumagawa ng fake passport. Tapos, minsan tumatakbo pa as mayor, di ba? Yung mga meron ganun na mga... parang may pinatatamaan kayo. Parang may pinatatamaan kayo, Ambassador. Meron nga pinatatamaan. Pero may figures na ba? May numero na ba? Meron ho tayong mga kababayan na nasa proseso na ng pag-aayos ng mga papel nila dyan sa Amerika. Hindi ho makauwi, natatakot hong umuwi ng Pilipinas. Mga green card holder mga green card holders na gusto lang may magbabakasyon o may aatin ng special event o occasion dito, hindi ho makauwi dahil natatakot baka daw hindi sila makabalik na. Ano ho bang payo ninyo sa mga kababayan natin?
Alam mo, wala silang ginawang masama, okay? By that I mean wala silang kaso na lumalabas sa computer. Obviously ngayon nag-exchange of information na ngayon eh. So kung meron silang kaso ganun, iklaro nilang mabuti na wala na yon. Kung meron silang mga kaso, kung wala silang kaso, wala namang problema ng ganyan. Ang mga napapahamak sa ganyan lang, marami sa kanila hindi nila inayos. Maski na konting bagay lang na nag-shoplifting, whatever it is, hindi naman hindi naman gano'n ka grave yung crime that was committed. Kailangan ayusin na mabuti. That's the only ngayon, of course, kung talagang kinakabahan sila at lahat, my advice to them, kung hindi naman kailangan ngayon na umuwi muna until things settle down, better na gano'n. Better safe than sorry. Diba? Yun ang ngayon, yung mga talagang walang pag-asa to stay here legally, ang advice ko lagi, hindi ko naman tinigil yan, sinabi ko lagi sa kanila, you have to already self-report. In fact, nag-offer nga sa akin yung kanilang assistant secretary dito ng Department of Homeland Security, sabihin lang sa mga who are staying here na in-offer naman to publicly, pero sinabi rin sa akin na kung gusto niyo umuwi na, kami nang bahala ng inyong pasahe at saka bibigyan namin pa kayo ng allowance para umuwi. Para it's easier and it's less expensive. Kasi pag i-detain ka, kailangan ilalagay mga sa detention. Saka kahiya-hiya pa yun eh. Kahiya-hiya pa yung buti nila, Ambassador. Hindi ka na makakabalik. May estimate kayo, Ambassador, kung gaano karami ang nasa ganyang sitwasyong Pilipino na dapat mag-self-deport na? Well, yun nga, yung figure na binibigay sa atin, di ba, umabot sa 350, 300. It's not clear. Dahil siyempre, some of them talaga hindi sila nagre-report sa atin. So, we just have to assume that they're in that number. So, kung talaga, again, kung wala sila talagang pag-asa na talaga maiwan din sa Amerika, it's best that umalis na muna sila because they have a chance to come back. And I've seen that happen. Marami akong mga nakilala na umalis sila na they were overstaying here. Akala nila hindi talaga sila makakabalik. Pero since they left, saka okay namang rason nila, they were able to get ang kanilang tourist visa. Kasi nag-overstay sila dahil sa tourist visa. Ngayon, kung gusto mo permanent status, kailangan mag-apply ka ng TAP. Mga tourist naman po na halimbawa andito, kung gustong mamasyal dyan sa DC, gustong puntahan niyang White House. Okay. Makakapunta ho ba, kami ni Kumbatsero, makakapunta ho ba kami dyan? Baka naman ipadampot kami Damputin kami ni Mandonald. Mandonald. Hindi naman siguro. Laro dalawa kilala ko. Pero, definitely yung mga tourists dito, they're still welcome. Like I said, wala kayong problema, wala kayong kinakatakutan. That's all there is. Ako, lagi ko sinasabi, pag meron kayong sa atin, kung meron problema, sinasabi ko rin sila, huwag na kayong pumunta doon sa Pilipinas dahil mahuhuli rin kayo kung meron kayong may intention kayong gumawa ng masama. Or di ba? Or meron silang kaso dyan. Ambassador, yun po bang i-offer ni ASEC na yung Assistant Secretary ng Homeland Security ay pwede daw po bang i-upgrade sa business class yung saka magkano raw po ba yung pakimkim? May pocket money daw po ba? Pwede natin rekomenda sa kanila humingi ng business class. Baka sakaling pa, di ba? Talaga. Ambassador, maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat to you, Anthony, Jerry. Always good to see you guys. Yes, sir. Mabuhay po kayo. Si Ambassador Jose Manuel Babes Romualdez.